Si Cornelia Vanderbilt mula sa makapangyarihang dinastiya ng Amerika ay isa sa pinakamayamang babae at inaasahang mamuhay ng partikular na buhay. Ginawa niya iyon sa ilang panahon, ngunit noong 1930s lumipat siya sa Europa, nakipagdiborsyo, pinakulayan ng rosas ang buhok at ginamit ang bagong pangalan. Nagulat ang mataas na lipunan sa Amerika sa kanyang ginawa. Bakit niya ginawa iyon at ano ang nangyari sa kanya? Si Cornelia Stuyvesant Vanderbilt ay ipinanganak sa Biltmore Estate sa North Carolina noong ika-22 ng Agosto, 1900. Halos buong buhay niya ay hinubog ng kanyang pinagmulan sa pamilya. Ang kanyang ama ay si George Washington Vanderbilt ikalawa na may napakagarbong pangalan. Hindi talaga inapo ng unang presidente ng Estados Unidos si George, kundi anak siya ni William Henry Vanderbilt. Si William Henry ay anak ni Cornelius Vanderbilt, na kilala sa Amerika noong ika-19 na siglo bilang komodor. Si Cornelius ay nag-ipon ng malaking yaman bago siya namatay noong 1877. Minonopolyo niya ang pagpapadala ng barko sa tri-state area at silangang baybayin ng United States. Noong steamship boom, 1830 hanggang 1850. Pumasok din siya sa negosyo ng riles ng tren. Hindi nakilala ni Cornelia ang kanyang lolo sa tuhod o lolo. Namatay si William Henry noong 1885 at nag-iwan ng yaman na $200 milyong katumbas ng 10 bilyon ngayon. Kahit karamihan ng ari-arian ay napunta sa dalawang tiyuhin ni Cornelia, may minana ring ilang milyong dolyar ang kanyang ama. Habang tumatagal, lalo siyang yumaman dahil sa pagpanaw ng kamag-anak at pag-mature ng trust fund. Dahil dito, ipinanganak si Cornelia sa isang napakayamang pamilya at magagawa niyang mabuhay ayon sa gusto niya sa hinaharap. Ang kanyang ina ay si Edith Stuyvesant Gerry na nagmula sa isang kilalang pamilyang pampulitika sa East Coast. Pinakasalan niya ang tatay ni Cornelia noong 1878. Si Cornelia lang ang anak nila, kaya siya ang magmamana ng lahat nilang yaman. Kasama ang malaking bahay at lupain na pinagawa ni George sa Biltmore. Bago talakayin ang buhay ni Cornelia, balikan muna natin ang Biltmore Estate. Bago ikasal kay Edith, itinayo ng ama ni Cornelia ang bahay na ito. Naakit siya sa kanayunan ng North Carolina dahil sa kanyang ina. Pagkamatay ng asawang si William Henry noong 1885, mas madalas na siyang lumabas ng New York. Sikat noon ang North Carolina sa mga taga New York na gustong takasan ang ingay ng Manhattan. Nagustuhan ni George ang North Carolina at nang siya ay umabot sa kalagitnaang 20 anyos, nagpasya siyang bumili ng malaking lupain dito upang magpatayo ng sarili niyang bahay. Gusto rin niyang pantayan ang mga kapatid na nagtayo ng malalaking bahay sa New York at Rhode Island. Nagsimula ang paggawa sa Biltmore Estate noong late 1880s matapos bilhin ni George ang 125,000 ektarya ng lupa. Ito ay dinisenyo ng kilalang arkitekto noong ika-19 na siglo na si Richard Morris Hunt at humigit kumulang 1,000 manggagawa ang naempleyo habang ito ay itinatayo. Itinayo ito sa estilo ng isang French Renaissance chateau at ang arkitektura nito ay kumuha ng inspirasyon mula sa ilang French Renaissance chateaus sa Loire Valley. Partikular na ang Chateau de Blois, isang makasaysayang kastilyo sa gitnang Pransya na minsang naging tirahan ng mga konde ng Blois at ilang hari ng Pransya. Ang bahay ay may 4 na palapag, may basement at sub-basement. Ang Biltmore House ay may 250 silid, kabilang ang 35 kwarto at higit 40 banyo. May mga silid para sa 2 dosinang tauhan, bulwagan para sa handaan, silid ng musika, aklatan na may libu-libong libro, malalaking kusina, labahan, silid bilyar at swimming pool. Isang kakaibang tampok noong dekada 1800 natapos ito noong 1875 at ipinangalan mula sa De Bilt, ang bayan na pinagmulan ng mga Vanderbilt, orihinal na mula sa Netherlands. Dito sa malaking bahay lumaki si Cornelia na nag-iisang anak. Paglabas niya, pwede siyang maglakad ng malayo nang di umaalis sa lugar. Ang malawak na lupain noon at ngayon ay nananatiling pinakamalaking pribadong tahanan sa Estados Unidos. Sa kabila ng yaman nito, kakaibang lugar ito para sa bata. Walang kapatid, iilan ang kaedad, at araw-araw ay kasama ang mga maalagaing matatanda at kasambahay.
Isang pagpapalaki na tiyak mag-iiwan ng bakas at marka. Talagang nag-iwan ito ng epekto dahil si Cornelia ay naging medyo kakaiba sa mga sumunod na taon at iniwan ang kanyang mansyon noong kabataan niya. Tulad ng makikita natin sa lalong madaling panahon. Lumaki si Cornelia sa Biltmore Estate at nag-aral siya ng pribado noong bata siya. Nag-iisang anak siya pero laging may staff at bisita sa paligid. Tuwing tag-init at bakasyon, dumadalaw din ang ibang miyembro ng Vanderbilt. Nang mag-teenager siya, nag-aral siya sa Madeira School. Ito ay isang elitistang pribadong preparatory at boarding school para sa mga babae sa Virginia na itinatag ilang taon bago siya pumasok. Doon, mas nakihalubilo siya sa mga kaedad niyang babae, kahit kilala na noon si Cornelia sa pagiging kakaiba. Muntik mapahamak si Cornelia at mga magulang niya noong 1912. Nagbabakasyon sila sa Inglaterra at pauwi na sakay ng Titanic, ang kilalang barkong lumubog sa unang biyahe nito papuntang New York. Nagdesisyon ang ama ni Cornelia na i-book sila sa ibang barko pauwi 1 linggo mas maaga. Ginawa niya na ito dahil sa naka-schedule na welga ng mga minero ng uling na maaaring magdulot ng pagkakastranded ng Titanic at ibang transatlantic steamliner sa pantalan. Kung hindi binago ni Cornelia at ng kanyang mga magulang ang plano, baka sila naging biktima ng pinakatanyag na sakunang pandagat. Mas maikli ang buhay ni George Washington Vanderbilt II kaysa sa mga biktima ng Titanic. Namatay ang ama ni Cornelia noong Marso 1914 sa edad na 51 dahil sa komplikasyon ng operasyon sa appendix na nagdulot ng dugo sa baga. Iniwan ni George ang ari-ariang nagkakahalaga ng 50 milyon kabilang ang Biltmore. Unang napunta kay Edith ang karamihan na nag-asawa muli noong 1920 at lumipat mula Biltmore. Binigyan ng allowance si Cornelia noong bata pa siya pero simula 1921 tatanggap siya ng 2 milyon kada taon at mapupunta rin sa kanya ang Biltmore. Pagsapit ng unang bahagi ng 1920 si Cornelia ay kabilang na sa pinakamayayamang babae sa mundo. Mabilis lumalaki ang kanyang yaman. Iilan lamang sa kanyang mga kapanahon, lalaki man o babae, ang makakatapat sa kanya. Nag-aral si Cornelia ng halos 1 taon sa Universidad ng Hilagang Carolina matapos ang Madeira, pero hindi niya natapos ang degree niya. Noong unang 1920 nakilala at napangasawa niya ang unang asawa niyang si John Francis Amherst Cecil, 10 taon ang tanda at inapo ng kilalang pamilyang pampulitika at aristokratiko sa Inglaterra. Unang kalihim siya ng British Embassy sa Washington, District of Columbia noong 1920. Dahil dito, nakilala at napangasawa niya si Cornelia noong Abril 1924. Sa Biltmore ginanap ang kanilang engranding kasal na dinaluhan ng libu-libong bisita at staff. Noong panahong iyon, si Cornelia ay 23 taong gulang habang si Juan ay 33. 1 taon at kaunti pa ang lumipas. Nang mag-25 si Cornelia, natanggap niya ang buong pamana mula sa kanyang ama. $5 milyong ito, nakatumbas ngayon ng halos $100 milyong. Hanggang sa puntong ito, ang buhay ni Cornelia ay eksaktong inaasahan para sa isang mayamang tagapagmana. Nakamit niya ang mataas na edukasyon kahit di natapos ang degree. Nagpakasal siya sa mayamang lalaki mula sa kanyang antas, naging abala sa kawanggawa at naging ginang ng manor sa Biltmore. May 2 anak siyang lalaki, sina George at William, na ipinanganak noong 1925 at 1928. Namuhay ng maginhawa ang mag-asawa sa Biltmore. Noong 1930 sa panahon ng Great Depression, binuksan nila ang ilang parte ng bahay sa publiko para kumita. Isang bagong hakbang para tiyakin ang kinabukasan ng pinakamalaking tahanan sa Amerika na naging pambansang makasaysayang palatandaan. Habang lumalaki ang mga bata, lalong halata ang kakaibang ugali ni Cornelia. Noong 1932, napagpasyahan niyang nakakabagot at hindi na masaya ang buhay sa Biltmore, kahit 7 at 4 na taong gulang pa lang ang mga anak niyang lalaki. Kaya bigla siyang lumipat sa New York at nag-aral sa isang paaralan ng sining doon. Ito ay isang napaka-hindi pangkaraniwang hakbang noong panahong iyon. Maaaring umalis si Cornelia sa Biltmore dahil pakiramdam niya ay nasasakal siya roon. Maikling pinamahalaan niya mag-isa ang estate noong 1929
20. Pero nang magpakasal siya, asawa na niya ang namahala sa Biltmore, kaya wala na siyang ginagawa buong araw. Ayaw ni Cornelia maging mahinhin na may bahay kahit mayaman siya, kaya nagpasya siyang magsimula ng sariling buhay sa New York. Hindi nagtagal si Cornelia sa New York. Ilang buwan lang, lumipat na siya sa Paris, Europa. Hindi na siya bumalik sa Estados Unidos. Kahit noong namatay ang kanyang ina noong 1958 at hindi siya dumalo sa libing. Nagdesisyon si Cornelia na hiwalayan ang asawa niya. Nakipagdiborsyo siya kay Cecile noong 1934 matapos niyang dumating sa Europa. Kakaiba, nanatili pa rin siya sa Biltmore at pinamahalaan ang estate kahit divorce na sila ni Cornelia. Mas nakakalito pa ang paggamit niya ng pangalang Nilcher at ang pagpapatina ng kanyang buhok ng kulay rosas. Ipinapakita nito ang tumitibay niyang paniniwala sa numerolohiya at mistisismo. At pareho daw na refleksyon ng kanyang sinasabing kulay ng aura ang kulay ng kanyang buhok at pangalan. Kalaunan, pinakulayan niya ng asul ang buhok niya at madalas ding makulay ang kanyang mga damit depende sa aura at panahon. Nag-aral ang mga anak ni Cornelia sa Britanya at Switzerland kaya madalas niya silang makita sa Europa. Tuwing bakasyon, bumabalik sila sa Biltmore para makasama ang ama, kaya naging transatlantiko ang kanilang buhay. Pareho silang naglingkod sa British Royal Navy noong ikalawang digmaang pandaigdig. Isa bang epekto ng paglalakbay ni Cornelia? Sumikat si Cornelia dahil sa komplikadong love life niya sa Europa. Sa Paris, nakarelasyon niya ang Swiss artist na si Guy Bear. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, tumawid siya sa English Channel at tumira sa Britanya. Halos hindi nakaligtas sa digmaan ang dalawang anak niyang lalaki. Noong 1943 mula Switzerland, dumaan sila sa Vichy, France at Spain papuntang Portugal. Sa ganitong paraan, makakasakay sila ng eroplano sa Lisbon at makakalipad papuntang Inglaterra upang makasama ang kanilang ina doon. Hindi inaasahan na natanggal sila sa flight na dapat sakyan dahil kay Leslie Howard, ang aktor sa Gone of the Wind. Ang eroplanong iyon ay binaril ng mga Nazi sa Bay of Biscay na ikinamatay ng lahat ng sakay. Si George at William ay sumakay ng ibang eroplano at ligtas na nakarating sa England. Isang nakakagulat na tadhana na sumasalamin sa karanasan ni Cornelia nang muntik siyang sumakay sa Titanic noong 1912. Muli, dumaan lang ang sakuna sa pamilya niya sa huling sandali. Pagkatapos ng digmaan, nagpakasal siya kay Kapitan Vivian Francis Bulkeley Honson noong 1949. Isa siyang pinarangalan na bayani ng digmaan mula sa kanyang serbisyo noong unang digmaang pandaigdig, na kalaunan ay nagtayo ng matagumpay na karera sa pagbabangko sa Londres. Ang ikalawang kasal ni Cornelia ay lubos na naiiba kumpara sa una. Siya at si Vivian ay ikinasal sa isang registry office sa Kensington sa Londres. Pinili niyang gamitin ang pangalang Maria sa ikalawa niyang kasal. Hindi malinaw kung bakit, pero sabi ng ilan ginawa niya ito para manatiling pribado ang buhay niya. Mas masaya ang ikalawang kasal niya kaysa una. Di tulad ni Cornelia Nilcher, di tumakas si Maria sa ibang kontinente. Nanatili siyang kasama ni Vivian at nagpatuloy silang mag-asawa hanggang sa pagkamatay niya noong 1968, ang pinakamahaba at pinakapanatag na yugto ng buhay niya. Namuhay sina Cornelia at Vivian sa malaking bahay sa London at sa The Mount, isang lupain sa Cotswolds, Oxfordshire. Mayroon silang medyo kakaibang mga hilig sa pangongolekta dito na tanging kayang tustusan lamang ng napakalaking yaman ni Cornelia. Halimbawa, ang bahay ay nilagyan ng lumalaking koleksyon ng makasaysayang porselanang banga mula China. Ang mga ito ay kalaunan ay ipinagkaloob sa Victoria at Albert Museum sa London. Nang pumanaw ang kanyang asawa noong 1968, lalong naging interesado si Cornelia sa art therapy. Naging kaibigan niya si Edward Adamson, pangunahing tagapagtaguyod ng bagong therapy na ito. Habang naghapunan sila sa London isang gabi, nakilala niya si William Godser. Waiter nila siya noong gabing iyon at mas matanda si Cornelia sa kanya ng 26 na taon. Noong 1972, pinakasalan niya ito noong siya ay 72 taong gulang at si William ay 46. Namuhay sila ng tahimik na magkasama sa kanyang bahay, ang The Mount. Ang ikatlong kasal na ito ang magiging huli niya.
Namatay si Cornelia noong Pebrero 7, 1976 sa edad na 75 makalipas ang 3 taon. Habang ang karamihan sa pamilyang Vanderbilt ay inilibing sa family crypt sa Staten Island, muling sinuway ni Cornelia ang tradisyon. Pagkamatay niya sa Oxfordshire, siya ay incremate at inilibing ang abo sa simbahan malapit sa bahay niya. Pagkaraan ng ilang taon, matapos mamatay si William Godser, noong 1984 pinagsama ang kanilang mga labi at sabay silang inilibing sa Orkney, Scotland. Tinalikuran niya ang ugnayan sa Vanderbilt at piniling mamuhay ng pribado sa huling bahagi ng buhay niya na naging angkop na pagtatapos. Bakit niya piniling ganito mamuhay ay misteryo pa rin ngayon. Ang kasal niya kay Cecil na namatay noong 1954 at inilibing sa Baltimore ay hindi naging masaya. Dahil may sapat siyang pera, nagawa niyang talikuran ang kaugalian at sundan ang sariling landas. Namuhay ng kakaiba si Cornelia at nararapat lang na may isang kakaibang kwento na lumitaw nitong mga nakaraang taon tungkol sa kanya. May bahagi pa ng wedding cake niya na nakadisplay sa Biltmore Estate hanggang ngayon. Maaaring tanungin mo paano nakaligtas ang cake ng 1 siglo. Makatuwiran ang tanong na yan. Ang wedding cake ni Cornelia nang ikasal siya kay Cecil noong 1924 ay fruitcake. Kasama rito ang tamang dami ng alak tulad ng whiskey na tumutulong mapreserba ang cake sa paglipas ng panahon. Karaniwan, niluluto ang fruitcake ilang linggo bago kainin. 1 piraso ng cake ang nailagay sa lata na nakalimutan at naiwan sa isang baul. Natagpuan ito noong kalagitnaan ng 2,000 at 10 at mukha itong keso, pero hindi tulad ng karamihan ng pagkain, hindi ito nagkandurog kahit 70 taon na, ayon sa investigasyon. 1 piraso ng wedding cake ang nakadisplay ngayon sa Biltmore bilang patunay sa buhay ng isang kakaibang babae. Tulad ng nabanggit, ang unang asawa ni Cornelia ay namatay noong 1954 at pagkatapos ng kanyang pagkamatay, ang mga anak ni Cornelia ang namahala sa Biltmore Estate. Sina George at William ay nagsimulang patakbuhin ang tirahan bilang isang makasaysayang bahay-museo. Nagtrabaho sila para patatagin at palaguin ang negosyo bilang kumikita at self-sustaining. Noong 1963, idineklara ni na George at William ang estate bilang pambansang makasaysayang PUK. May 8 apo si Cornelia at ilan sa mga inapo niya ang tumutulong ngayon sa estate. Pangunahing atraksyon pa rin ito sa North Carolina na dinarayo ng halos 1.4 milyong turista bawat taon. Salamat sa panunood ng video tungkol kay Cornelia Vanderbilt. Sana ay naging interesante ito. Ipaalam ninyo sa akin kung ano ang masasabi ninyo tungkol sa kanyang buhay sa ibaba sa mga komento. At kung may mga suhestyon kayo, sabihin din ninyo sa ibaba sa mga komento. Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para agad ninyong makita ang aking mga video. Hanggang dito na lang muna ako. Magkita tayo sa susunod na Forgotten Lives. Salamat.